Magandang araw. Ako si Lara. Nais kong ibahagi ang karanasan na hindi ko makakalimutan. Mahigit 2 dekada na ang nakaraan nang magplano kong magbiyahe mag-isa papunta sa probinsya na wala akong kilala. Madalas akong magbiyahe dahil pakiramdam ko yun ang paraan upang makilala ko pa ang sarili ko. Pero ito ang kauna-unahang biyahe na mag-isa ako dahil madalas akong sumasali sa mga group travel na open for joiners. Masaya sumali sa grupo ng mga naglalakbay. Madami kang makikilala, makakasama. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong subukan magbiyahe mag-isa. At napili ko ang probinsya ng Visayas. Matagal ko ding pinaghandaan ang biyahe kong ito. Siguradong kinumpleto ko ang mga gamit ko. Simula sa damit, pagkain, gamot, emergency kit, at pocket money. Lahat nakaplano. Ayoko kasi ng aberya at ayoko talaga maudlot ang biyaheng ito. 3:30 ng umaga, dumating na ako sa airport. Maayos naman ang lahat at nakasakay ako ng maayos eroplano. Sa totoo lang, madalas ako kumuha ng napakaagang biyahe para hindi ako mahirapan sa traffic, lalo na pag rush hour na. Para din may oras pa ako magpahinga pag maaga akong dumating sa lokasyon. Bago ako sa lugar na to, mag-isa, at hindi ko alam ang dialect na ginagamit nila. Challenging para sa akin, pero may mga words naman akong naiintindihan. At sinusubukan naman nilang magtagalog para sa akin. Naghanap na ako ng taxi na masasakyan. Mabait, okay naman si kuya. Siguro 30 to 45 minutes ang tinakbo ng taxi na sinasakyan ko bago ako makarating dun sa bahay na kinuha ko na magiging bakasyonan ko. Mga ilang minuto bago ako bumaba ng taxi, biglang nagsalita si kuya driver. Tinanong niya ako. Laking Maynila pala siya, kaya marunong siyang magtagalog. Sabi niya bakit daw wala akong kasama. Ang tapang-tapang ko daw magbiyahe mag-isa. Ngumiti ako at sinabi kong sinusubukan ko ho kasi maging independent. Kaya ako nagsisimulang magbiyahe mag-isa. Tiningnan niya lang ako sa rear mirror at bumuntong hininga si kuya driver. Sabay nagtanong sa akin, yun bang bahay bakasyonan na narentahan mo? Saan mo yun nakita? Nakapagbayad ka na ba doon? Ayaw mo bang humanap ng iba? Yung bang mas malapit sa airport o kaya sa bayan? Sabi ko, sa online. Sa online ko lang po nakita yung bahay bakasyonan ni Aling Martha. Mukha naman pong maganda. Maaliwalas at tahimik ang lugar. Isa pa po, nakuha ko kasi yun sa murang halaga. Ganun ba? Sige, ganito na lang. Kunin mo itong numero ko. Ako nga pala si Doming. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong ko, tawagan mo lang ako. Nagulat ako at bigla ko siyang tinanong, tulong ho? Pagtataka ko. Nilingon niya ako at sinabing, hindi, ang ibig kong sabihin, sakaling kailangan mo namang sasakyan, tawagan mo lang ako. Doming ang pangalan ko. Sige ho, Kuya Doming. Maraming salamat. O nga ho pala, mukhang nandito na po tayo sa bahay bakasyonan. Nilingon ko ang labas. May isang matandang nakatayo sa gate. Si Aling Martha. Nakatayo sa labas ng malaking bahay at may malawak na garden. Pumaba na si Kuya Doming upang ibaba ang mga gamit ko at binati niya ang matanda. Magandang umaga ho, Aling Martha. Hatid ko lang ho ang mga gamit ng pasahero ko sa loob ng bahay niyo. Tiningnan lang siya ni Aling Martha. Ako naman iniisip ko, baka magalit si Aling Martha dahil sinabi ko ang pangalan niya sa taxi driver. Agad naman akong bumaba at binati ko rin si Aling Martha.
Magandang araw ho, Aling Martha. Ngumiti naman ito ng malaki at nakatitig sa bandang baba ng dibdib ko. Agad naman itong inabot ang aking mga kamay at nagwikang, "Pasok ka, Iha. Halika para makita mo na ang kwarto mo." Nauna nang naglakad sa akin si Aling Martha at sa kabilang banda, magkasabay kami ni Kuya Doming. Palabas na siya ng bahay. Laking pagtataka ko dahil may inabot ito sa aking maliit na papel. Nakatupi ito na parang kwadrado at binulungan niya ako. Sabi niya sa akin, "Itago mo. Tawagan mo ko pag kailangan mo ako." Kinuha ko ang papel at ibinulsa ko. At pag-alis ni Kuya Doming, agad akong umakyat sa kwarto ko upang mag-ayos ng aking mga gamit. Inayos ko lahat ng mga damit ko, pagkain, dahil nga hindi ako kumakain ng kanin. Sanay na akong magbaon ng trail foods, minsan nga instant food at ilang dried fruits. Mga ilang minuto pagkatapos ko mag-ayos ng gamit ko, nagpa siya akong mahiga. Maya-maya pa may kumatok sa aking pintuan, si Aling Martha pala. "Lara, Iha, halika, naghain ako, kumain ka." Lumabas naman ako at nagpasalamat, pero sinabi ko sa kanya na hindi po ako kumakain ng kanin at karne dahil nga po sa lifestyle ko. Nagulat ako kasi parang nagiba ang timpla ng mukha nito. Bigla niya akong tinalikuran at nagwikang, "Ganun ba? Gusto ko lang naman kayong maging malusog." Tinanong ko siya, "Kayo? Sino pong kayo?" Lumingon sa akin si Aling Martha at pumukol ang matatalas na mata niya sa sinapupunan ko. "Kayo? Kayo nang dinadala mo?" Laking gulat ko sa sinabi ni Aling Martha dahil sa totoo lang, 1 buwan na akong nagdadalang tao at ang solo travel ko na ito ang huling gagawin ko. Wala ako ni isang sinabihan tungkol dito, kaya nagtataka ako bakit alam ni Aling Martha. Bago pa ako magtanong ulit, tumalikod ito at nagsabing, "Huwag ka magtaka kung bakit alam ko. Dahil kaming mga matatanda sa probinsya, may mga paraan upang matukoy ang isang buntis sa hugis ng balakang, sa pagtayo, o kung paano kumilos ang isang babae. Sige na, magpahinga ka na, Iha." Kahit na gusto ko siyang tanungin, sinarado ko na ang pintuan at agad akong bumalik sa pagkakahiga. Mga ilang oras ang nakalipas, bigla akong nagising. Napasarap yata ang tulog ko dahil sa pagod sa biyahe. At dahil din siguro sa pagbubuntis ko, nagbabago ang hormones ko. Agad kong kinuha ang cellphone ko. Grabe, sobrang pagod. Kaya siguro halos 1 buong araw akong tulog at nagpapahinga. Halos mag-10 na pala ng gabi, hindi ko namalayan. Tumitig ako saglit sa kisame habang sinasabi sa sarili ko na ang tahimik ng paligid at sobrang dilim sa labas dahil nilingon ko ang bintana. Maya-maya pa bumangon ako at naghanda ng damit na pamalit dahil hindi pa pala ako nakakaligo at nakapagpalit ng damit pantulog. Pagtapos ko maligo, agad din akong bumalik sa higaan. Gusto kong matulog ulit upang maaga akong magising bukas at nang ma-explore ko ang probinsya ng Dungan dito sa Visayas. Sinubukan kong matulog, nakailang baling na ako. Talagang hindi na ako makatulog. Halos 2:00 na ng madaling araw at hindi na ako makabalik sa pagtulog. Maya-maya pa may narinig akong mga malalalim na paghinga. Parang galing sa bintana. Pinakinggan kong maigi at bumangon ako. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Inilapat ko ang tenga ko at narinig ko mas malalim ang paghinga. Natatakot man ako pero ginawa kong silipin ng isang mata ang maliit na siwang sa bintana. Nagulat ako sa nakita ko. Nakakatakot ang mukha nito.
Mapula ang mga mata, naglalaway. Nakatayo ang mga buhok at bigla nitong tinitigan ang mata na nakasilip sa bintana. Bigla ako napasigaw ng malakas. Pagmulat ng mga mata ko, maliwanag na. Bigla akong napaupo at nagtatakang palingalinga sa loob ng kwarto. Napahawak ako sa aking dibdib at sa aking sinapupunan. Sabay sabing, panaginip lang pala.